Purihin po ang Diyos sa hapong ito at salamat sa Panginoon na nagkalooban tayo muli ng sandali at araw na ito upang tayo po ay magsama-sama na mag-aral at makapakinig. Minsan pa ng mensahe ng Panginoon sa mga panahong tulad nito na tayo pong lahat ay dumaranas ng patuloy na matinding pagsubok sa buhay at sa hapong ito ay maririnig po natin ang katuruan patungkol po sa muling pagbabalik ng Panginoon na kung saan ay matagal na po nating naririnig na ang Panginoon ay muling magbabalik upang kanyang ipagsama ang mga taong sa kanya ay nanalig, sumunod, namuhay at patuloy pong tinupad ang mga salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sa hapong ito ay patuloy po nating ilagat sa Panginoon ang ating sandali at panahon upang ang kanyang mga salita ay ating pong marinig ng napakalinaw at magbigay po sa atin ng isang malawak na kaunawaan upang kung dumating man ang araw na ito ay hindi po tayo matinag, hindi po tayo mag-alala, hindi po tayo maggulumihanan tulad po ng mga taong walang pagkilala at pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ngunit salamat po sa atin na mga anak ng Diyos na nakatunghay at patuloy na tinutupad ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Tayo po dumating man ang araw na ito, tayo po ay magagalak at mapupuno po tayo ng kasiyahan because the day of God's full redemption has finally come. So ito po ay pinamagatang Jesus Christ is coming again, na kung saan po ay yung kanyang mensahe ng kanyang pagbabalik ay tunay na napag-aralan po ng napakaraming panahon at naihayag po sa mga churches sa iba't ibang pamamaraan at iba't ibang panahon. Ngunit hanggang ngayon po ay hindi pa rin po ito nangyayari. Ngunit sa mangyari man po ngayon o bukas o sa anumang mga panahon, ang mahalaga po roon ay we are really ready in this coming back of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon po sa kanyang salita sa John 14 verses 1 to 3, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." So yan po yung napakasarap na pangako ng Panginoon na siya po ay muli talagang babalik. At sa kanyang pagpaalala sa atin ay sa mga panahong nating nararanasan, sa mga pangyayari sa mundong ito ay sabi niya na wag po tayong magulimihanan sa ating mga puso. Manalig tayo sa Diyos at manalig din tayo sa Kanya sapagkat meron po tayong lugar na tutunguhin. When that moment will come, meron po siyang ipinangako na lugar na kung saan ay doon po tayo lahat pupunta. At we will all surely enjoy the presence of the Lord, the kingdom of God. We will finally see it face to face, eye to eye, na kung saan ay tunay nga ang Panginoon ay naroon at pinaghanda na tayo ng lugar na ating matitirhan. So sabi niya, huwag tayong maggulumihanan kahit na anuman po ang nangyayari sa buhay natin sa mga panahong ito. Ay God knows na tayo po ay dumaranas ng mga matitinding pagsubok sa buhay katulad ng mga hanggang ngayon ay hindi natatapos na mga suliranin sa ating issue sa health. Health issue po ang malaking problema ng mundo ngayon na kung saan ay lumagana po yung talagang pandemic na kung saan ay pagka hindi po tayo talaga maingat ay talaga pong pwede po tayong madamay doon sa mga magkakasakit at tumahantong po ito sa kamatayan at marami rin pong mga tao sa ating mga kapitbahay at sa iba't ibang panig ng mundo na ating nababalitaan sa TV at sa internet. Makita po natin doon na talagang nagpapatuloy pa rin ang bagsik nitong sakit na ito. Salamat sa Diyos sapagkat binibiyaan niya po tayo ng kaalaman at katuruan kung paano tayong
sa kabila ng mga ganitong hirap ay magkaroon po tayo ng kapahingahan sa piling niya. Sapagkat siya naman po talaga ang tanging makapag-iingat sa atin, lalo tigit sa mga ganitong panahon na ang Panginoon ay talagang nakatunghay din sa atin upang tayo po ay ilayo sa lahat ng kapahamakan. Kaya nasa sa atin na rin pong sarili na kung gusto po natin talagang hindi po tayo magkasakit ay maging maingat po tayo sa ating paglakad-lakad sa araw-araw. Ang muling pagbabalik ng Panginoon Jesus ay dapat na magdulot sa atin ng kagalakan sapagkat sa Kanya nakasentro ang buo nating pananampalataya. Sabi nga po sa Acts 17:28, "For in Him we live and move and have our being." So sa piling talaga ng Panginoon tayo nabubuhay at gumagalaw at doon po napupuspos ang ating pagkatao sa araw-araw dahil kasama natin ang Panginoon. Tayo ay natutulad sa isang birhen na ikakasal sa kanyang nobyo na naghihintay na may kasabikan sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Ang bawat araw ay tunay na napakalaga kung maaari lamang ay kaagad itong dumating sa itinakdang panahon. So natutulad po sa isang pag-aasawa o wedding ang mensaheng ito patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ngunit sa pagbabalik na ating Panginoon, tayo na kanyang itinuturing na nobya ay dapat na maunawaan ang mga bagay nating ginagawa bilang paghahanda sa kanyang pagdating. Ano-ano ang mga bagay na dapat nating pinagkakabalahan habang hinihintay natin ang kanyang dakilang araw. Babasahin ko po yung nasusulat sa Matthew 24, 36 to 51, na kung saan ay dito rin po ay bahagi ng mensahe sa araw na ito. Matthew 24, 36 to 51. Ganito po binabanggit. "Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam kung ano araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan yung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan." So, iyon po yung manner of His coming. Wala pong nakakaalam, pati po ang anak ng Diyos na ang ating Panginoong Hesus ay siya mismo, hindi po ibinigay sa kanya yung kailan po talaga siya babalik. Kaya ano dapat natin gawin bilang paghahanda sa araw-araw ng ating buhay ay maging mapagbantay at maging mapanalangin tayo. Ibig sabihin, doon po tayo manatili sa piling ng Panginoon. We shall always seek to honor God. We must always seek God's presence in our life. Tayo po ay masasabi natin, nagbabantay tayo sa ating mga sarili na hindi po tayo malinlang, hindi tayo madala ng mga emosyon, ng ating mga maling pag-iisip, mali nating paghahangad sa buhay. Bantayan po natin yung takbo ng buhay na umiiral sa bawat isa sa atin. Yun po yung tamang salita na kung saan, ano ba dapat natin bantayan? Bantayan natin yung klase ng buhay meron tayo ngayon at patuloy tayong ilagak sa Diyos sa araw-araw ang ating araw-araw na ginagawa. Kaya nga sabi niya sa verse 42, "Therefore keep watch because you do not know on what day your Lord will come." So wala pong nakakaalam talaga nito. Dahil po ang pagdating ng Panginoon ay tila isang magnanakaw na kung saan ay darating ito ng hindi nalalaman ng sino man. Papasok ito sa kanyang tahanan nang wala pong nakakaalam. Kaya sabi niya, watch, because you do not know what day
So maaaring anong araw, anong panahon, ayon sa Biblia po ay marami pong mga palatandaan doon na kung saan ay pwede nating panghawakan marahil na padating na ba talagang Panginoon. Ano ba mga nangyayari sa mundong ito ayon doon sa nasusulat sa Biblia. So kung titingnan po natin yung sequence ng mga pangyayari sa mundo ayon sa salita ng Panginoon ay pwede rin nating sabihin na baka yun na nga po. Ngunit wala pong nakakaalam nga kahit makita po natin yung katulad ng mga nasusulat na ito, gera o anumang bagay, hirap, sakit o mga kaguluhan na nangyayari. Noon pa man po mga kapatid, nangyayari na yung mga ganitong bagay. Ngunit hindi pa po talaga dumating. So God only knows when He will be coming back to take us with Him. So, itong panahon ito mga kapatid ay anong klase ng panahon ito? This is a busy time. Itong panahon ito ay isang nasusulat sa Biblia na busy ito. Yung panahon yung pangyayari sa panahon ito ay abala ang mga tao. Abala ang karamihan. At tunay nga, sabi nga doon sa Daniel 12:4, but you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. So, ang mga tao ay meron silang continuous movement. Busy ang mga tao. Kita niyo po mga tao ngayon. Gusto lahat ng tao mag-travel. Lahat ng halos ng mga tao marating yung magagandang lugar, mag-discover, magtrabaho, maghanap buhay. At marami pang mga gustong gawin ng mga tao. At kita niyo na po ang panahon ngayon. Very high-tech na po. Talaga ang tao ngayon ay kakaiba na ang ginagawa. Talagang mamamangha tayo mga kapatid. Na lahat ng bagay papunta na dun sa mga kakaibang pangyayari na kung saan ay talagang ang tao ay dumating na sa stage na kung saan matatalino talaga. Many shall run to and fro. Marami ang tatakbo ng parot parito. Everyone is on the move. Busy schedule dominate families. So maging ang mga pamilya, may kanya-kanyang lakad, lahat ay nagtatrabaho marahil, hanap buhay, business, lahat po ay bihira yung mga tahanan na may tao dahil lahat ay halos lumalabas. Kahit po ngayon na kung saan ay limitado ang ating freedom to move ay gusto pa rin ng tao talagang magsilabasan dahil naiinip na sila at gusto nilang balikan yung normal na uri ng pamumuhay. Busy schedules dominate families. Speed and ease of travel are unprecedented. So busy talaga ang mga tao. Crowded highways are the norm everywhere. Totoo naman po, pag nandun po kayo sa mga syudad, kahit po ganito ang panahon, matraffic, kahit po sabihin natin, may lugar pa rin na matraffic. Thousands of people are frequent flyers. So diyan, mga nagtatravel sila, sumasakay ng mga aeroplano. Sadly, many of us are so busy to take time for God. So ito po yung napapabayaan ng maraming tao na kung saan ay hindi nila iniisip ang kalooban ng Diyos sa buhay ng mga tao, sa buhay, sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. So when the Lord will come, paano na kung hindi tayo talaga naglaan ng panahon upang siya ay pahalagahan at paglingkuran? So saan kaya tayo pupunta? Sasama kaya tayo ng Panginoon? So are you too busy to take time for God? Kahit ng mga panahon tulad nito, binigyan na po tayo ng quarantine, binigyan na tayo ng private time upang mag-isip at unawain natin what is going on. Ano ba nangyayari sa mundong ito? So binibigyan tayo ngayon ng time to think about what we are, who we are, and what we are busy with. So binigyan po tayo ng freedom ng Panginoon ngayon para i-recollect ang ating buhay ayon sa kanyang layunin sa atin. So ngayon ang Diyos ay nangungusap sa buong mundo na tayong lahat po ay stop, listen, at makinig tayo. At kung ano ba ang sinasabi ng Diyos, this is the time that God is revealing Himself to us now. Nangungusap ang Diyos sa atin upang ating unawain ano ba talaga ang gusto at plano ng Diyos sa ating mga buhay. So itong panahong ito ay it is a brilliant time, as Daniel again says,
na ang mga tao ay puno ng knowledge at kaalaman, karunungan. Tingnan nyo po ngayon ang mga nakikita natin sa internet o sa TV. Kita nyo po, nandyan na po na nag-i-invent na po sila na abutin ng Mars, abutin ng mga ibang planeta. At ang mga tao ay gusto nila normally. Kung gusto mong pumunta doon sa outer space, pwede ka po magbayad at makasakay ka po doon sa spaceship at makapasyal ka outside the sphere of the earth. Makita mo po yung beauty of the earth. So ganun po ngayon ang takbo ng technology. At marami na pong mga technology ngayon na ang sasakyan po ay lilipad na. Hindi lamang eroplano ang lilipad. Ang kotse, ang motor. At tingnan niyo po, yung pagde-deliver ngayon, may mga drone. So, high-tech na po talaga. It's a brilliant time. We're living in a time wherein the brilliancy of the world is so high. So, napakataas po at napakarami na po silang ginagawa na gustong gawin na kung saan ay talagang ang kakayanan ng tao ay namamaximize talaga. Their imagination is really so broad at marami silang gustong gawin. Knowledge will be increased in this time. The amount of knowledge will explode at the end of time. So bago talaga dumating ng Panginoon ay talagang ang karunungan at kaalaman sa scientifico, sa art, sa passion, sa technology, sa engineering, sa science, everything. It will explode before that moment the Lord Jesus will come. So, human cloning, nandiyan na. Merong advanced technology ang computer, advanced military weaponry, advanced space exploration, increase in scientific knowledge, medical knowledge, technical knowledge, increased communication, breakthrough. It continues. So, maging yung ating mga smartphone ay talagang high-tech na. So, this time is a busy time, a brilliant time, and thirdly, it is a blind time. Sabi po ni Daniel, many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand. So, bakit po tinawag na blind? Blind time, mga bulag po. Ibig sabihin, yung mga tao ay hindi po nakaka-relate dun sa spiritual condition ng ating buhay, ng ating mundong ginagalawan. Kaya sila po tinawag na blind. Ngunit, yung pong mga nakakaunawa dun sa plano ng Diyos sa buhay ng mga tao, eh hindi po sila matutulad dun sa mga bulag na mga tao. Sila po ay meron pong pangunawa. So, none of the wicked shall understand this moment na kung saan ay talaga po, lagana po ang, kahit na po nandun po ang matinding pag-unlad ng kabuhayan ng mga tao o sa mga technology, sa business, sa economy, at lahat ng discovery. And yet, marami pong mga tao ang hindi po talaga kumikilala sa Diyos at nabaling na po ang kanilang pansin doon po sa kanilang mga creation, sa kanilang invention na sariling kaunawaan at karunungan ang umiral. So, increased wickedness in spite of increased enlightenment. So, nandun din po yung laganap na pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng kanyang kabutihan, ng kanyang habag at biyaya. Hindi po yun tumitigil. Patuloy po na ang Diyos ay gumagawa upang ang tao ay hindi po lubusang madala ng kanyang mga ikapapahamak dahil sa kanyang pagiging abala sa buhay. And yet God is continually wooing, continually speaking, continually declaring His plan, His goodness, His kingdom ay patuloy pong naiyahayag sa iba't ibang panig ng mundo. And yet, pagka po ang liwanag ay naroon, ang kadiliman ay sumasabay din po. Kaya meron po increase of wickedness in spite of increased enlightenment. The wicked do wickedly. Ang masama ay higit pang magpapakasama. So, yun po yung mahirap doon. Pero meron pong good news.
many will be purified. Doon po sa in the midst of these trials and difficulties, God is doing behind the scene na kung saan ang mga tao ay kanyang hinihipo, niyayakap, pinagpapala, binibigyan ng pangunawa, sila na naghahanap at patuloy na kumikilala sa Diyos. They are being purified, they are being made spotless, they are refined. But the wicked will continue to be wicked. Kaya blind time pa rin itong panahon bago dumating ang Panginoon sa mundong ito. Kaya po mga kapatid, na napakahalaga na iniintindi po natin talaga na sabi rito, those who are wise will understand. So tayo pong mga nakakaunawa, tayo po na meron pong kapahayagan mula sa Diyos ay makaunawaan po natin yung takbo ng buhay. Kaya ano pa ang dapat natin gawin? Expect and be ready for His coming. So kailangan po tayong huwag matulog sa gitna ng kadiliman, kundi let us expect and be ready. Maging gising tayo lagi kahit na po ang pangyayari sa mundo ay padilim ng padilim dahil sa mga tao ay nagpabaya sa Diyos. Kaya pinapahintulot din ng Panginoon na ang kamay ng kaaway o ng kasamaan ay lumaganap. Ngunit tayo po na patuloy na naghahangad ng pag-iingat, pagliligtas ng Diyos. Hindi po tayo dapat magpabaya. We need to be expectant and always ready for His coming. So sabi niya dyan sa Matthew 24 verse 44, so you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. So talaga pong surprise. Surprise po yung kanyang pagbabalik. At maarahil po, kasi po masasabi po natin dalawa pong stage ang pagbabalik ng Panginoon. Meron pong tinatawag na rapture at meron yung second coming. Yung pong rapture isa pong secret na pangyayari yon. Pero po yung talagang second coming na matatawag ay talaga pong literal na makikita po ng lahat ng mga tao ang kanyang pagdating. Pero po itong tinatawag nating rapture, ito po yung secret. Wala pong nakakaalam na darating siya. So, we are actually talking about here a secret coming of the Lord. Dito sa Matthew 24:44, you must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. So talaga pong hindi po natin malalaman na talagang darating na talaga siya. So dito po ay kailangan po tayong talagang maging mapagbantay. Be ready for such an hour as you think not the Son of Man come. So sa panahon na kung saan ay hindi natin inasahan ay darating siya. Sabi niya dito, but about that day or hour, no one know, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. So, tingnan niyo po, talaga pong sekreto po ito. Wala pong nakakaalam talaga. Kahit po ang anak ng Diyos, ay siya mismo ay hindi niya alam kung kailan po magaganap yung gusto ng Diyos na siya ay muling bumalik dito sa lupa. So, tayo po ay ini-encourage na patuloy po tayong maging ready, patuloy po tayong magbantay, because that day will come at an hour na hindi po natin nalalaman. But Jesus made it sure He is coming back. So babalik po talaga ang Panginoon. Babalik siya. So kung babalik ang Panginoon, so dapat talaga lahat tayo na kumikilala sa Diyos hindi tayo magugulat dito, hindi tayo matatakot sapagkat the Lord is with us. Hindi po tayo kailanman dapat mag-alala o mabahala, because this is the day na dapat po talaga nating i-celebrate, i-enjoy, because tayo po ay itinalaga ng Diyos doon sa kanyang kaharian at hindi sa kanyang galit. So He makes sure that He will be fulfilling what He promised to come back. Jesus told, signs of His coming is there. So meron pong mga palatandaan. So ano po ba yung mga palatandaan na yan? Na kung saan ay sabi niya na meron po tayo talagang dapat
nabantayan. Kung ating pong titingnan yung Matthew 24:3 verse to 8, Matthew 24:3 verse to 8, sabi po rito, nasa bundok ng mga olibo si Jesus. Samantalang siya nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang maalagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesayas, at marami silang maililigaw. Makarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. So, kita niyo na po, pasimula pa lang yun. Kaya mahalaga na tayo po ay alam natin yung mga nangyayari bago dumating ang Panginoon, sapagkat ito po yung signs. Marahil ito na po ang ating pagbasihan na ang Panginoon ay padating na talaga. Nabanggit sa ating binasa sa Matthew 24:3-8, yun po yung mga wars and rumors of wars, travail of nature, earthquake. So, normal na po ngayon sa buong mundo na maya't maya may earthquake. So, yan na ba talaga ang mga palatandaan na ang Diyos, ang Panginoon ay padating na? Famines, pestilence, nation versus nation, kingdom versus kingdom, weapons of mass destruction. So, nandiyan yung mga nuclear weaponry na pwedeng talagang ating sabihin na these are relevant to what the Lord Jesus is talking about. So nakikita natin lahat ito sa panahon ngayon na talagang these signs are really literally we are seeing it in our eyes. So, sabi pa niya po sa pangyayaring ito, no one knows when that day will come. So wala po talagang panahon o oras na sinabi ang Panginoong Hesus na siya ay babalik. Wala pong oras o panahon o araw. Wala po tayong pwedeng pagbasihan na itong araw na ito darating siya. So kapag ka meron pong nag-prophecy ng panahon ng kanyang pagbabalik, siya po ay false prophet dahil hindi po binanggit sa Biblia na merong makakaalam ng araw na iyon. Maging ang Panginoon, hindi niya alam. So no one knows that day will come. So yun po yung pakabantayan natin na talaga pong darating ang Panginoon na hindi natin nalalaman kung kailan talaga ito mangyayari. It suggests that we should constantly be prepared in His coming. So there are so many false prophecy that comes and deceive many and will prophecy about His second coming. So talaga pong nangyayari na po yan. Na talagang marami pong nagsasabi na ang mga religious group ay hinuhulaan kung kailan siya darating. At dumating nga po yung mga false prophecies na yan sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya huwag po tayong padadala dyan sa mga mali nilang mga katuruan. But let us always remain in faith in the Lord, to what the Lord Jesus Christ is teaching us. Doon lang po tayo magbase at huwag po tayong makikinig doon sa mga hindi umaayon doon sa mga salita ng Panginoon. We need to be more faithful as we await His coming. So maging mas magatotohanan po tayo na sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Maging obedient tayo, maging tapat tayo totoo sa ating Panginoon. This should bring us joyful expectation, for we know that when His return, He will take us to His kingdom. A glorious kingdom, a perfect kingdom, a place where everyone longs to be. So yun po yung magiging ginhawa naman kapag tayo po ay talagang dumating na ang Panginoon at pinagsama niya na tayo, magagalak naman tayo dahil po yung pagdadalhan sa atin ng Panginoon ay it is really so beautiful and talagang glorious. Doon po natin makikita yung
kamangha-manghang lugar na ipinrepare ng Diyos sa lahat ng sa kanya ay nagmamahal. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So nabanggit din po yan ng Biblia na dahil po sa katindihin ng mga kasamaan na lalaganap sa mundo, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pero wag po tayong padadala doon, bagamat ganito po talaga ang mangyayari. Wag po tayong sasama doon sa takbo ng buhay ng mga tao na kapag ka mahirap na ang buhay, lalayo na sa Panginoon. Wag pong ganon. Let us be ready that as we Christian should always be on guard of all the evils trying to influence us, pushing us away from the Lord. Let us be wise as a serpent and be humble as a dove. So yan po ang binanggit sa Matthew 10:16. I'm sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as dove. So dapat po tayong maging maingat sa panahong ito sapagkat talaga po na ang kaaway ay pipilitin po tayong ibagsak. Ngunit tayo po ay ini-encourage ng Panginoon. Maging matapat po tayo sa darating na mga panahong tulad nito na ang mundo ay talagang abala at ang mga tao ay nagkaroon na po ng kanilang mga paghahangad at lumayo po doon sa dakilang plano ng Diyos. Huwag po tayong patatangay doon sa takbo ng buhay na ganong uri na kung saan ay ang mga tao ay lumalayo na unti-unti sa Diyos. Huwag po tayong padadala sa simbuyo ng ating mga damdamin at kaisipan dahil po sabi rito, the devil will always do his best just to confuse us, to deceive us, will always plan of blinding our understanding about the truth of God's word. Let us always get ready of knowing the will of God in all aspect of our lives. Kaya nga sabi niya sa Hebrew 10:22-25, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water, let us hold unswervingly to the hope we profess. For he who promised is faithful, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deed, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So tunay po na ang Panginoon ay pinapaalalahan tayo na maging maingat tayo dahil po ang mundong ito ay talagang patungo na po sa pangyayari na marami ang lumalayo at nadadaya na ng kaaway. Huwag po tayong sasama doon. But be a good steward, sabi ng Panginoon. Maging matapat kang tagapamahala ng Panginoon. Who is then is faithful and wise servant, whom his Lord made ruler over his household to give them meat in due season. Yan po ay ating matatagpuan sa Matthew 24, 45, 46. So, doon po ay hahanapin ng Panginoon yung mga tapat na kanyang mga lingkod na pagdating ng Panginoon ay madadatnan silang mga maayos na tagapamahala. Kung atin pong babalikan yung parable of the 10 virgins ay meron po rin 5 wise, 5 pulis. Bakit po 5 yung wise at 5 yung pulis? Yung pong wise virgin ay sila po yung mga tao na napuspos po ng pangunguna ng banal na espiritu. Sila po yung merong totoong pananampalataya sa Diyos at ginagabayan sila ng banal na espiritu. They were led by the Holy Spirit and constantly depending on God alone. Kaya tinawag silang wise virgin. So, sila po ay tinawag na bridegroom ng Panginoon na meron pong tunay na paghahanda
sa mga ganitong pangyayari. Ngunit yung pulis po ay tinawag silang mga mangmang. They are followers of God, however, they live selflessly. Their faith were not really based on what God requires. They live carnally, followed the desire of the flesh. So, ito po ang naging buhay nila nung foolish virgin. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live. So, yung pong foolish virgin ay hindi sumunod dun sa katuruan ng Diyos, kundi namuhay sila sa laman, namuhay sila sa sarili ng kagustuhan, bagamat sila po ay mga mananampalataya ng Diyos, pero ang kanilang kagustuhan pa rin ang sinunod nila sa kanilang mga buhay. Kaya sila po ay mga carnal Christian. Hindi po sila yung mga matatapat na matatawag na wise servant o wise virgin. So sabi rin po dito sa Matthew 25:11-12, later the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, truly, I tell you, I don't know you. So dito po ay kumatok po yung mga tao na dumating yung panahon na nandiyan na ang Panginoon at pinagsarhan sila ng pinto. So bakit po sila itinaboy? Hindi po sila pinagbuksan. Pinagsarhan po sila at sinabi ng Panginoon, truly, I tell you, I don't know you. So yun po yung masakit na pangyayari na yung mga tao na umaasa na sila po ay mapapasama dun sa muling pagbabalik ng Panginoon ay hindi po nakapasok dahil po mali yung klase ng kanilang pamumuhay. Bagamat sa kanilang mga sarili, excuse me po, ay itinuring nilang mananampalataya sila sa Panginoon, pero ang uri ng kanilang buhay ay hindi po kinalulugdan ng Diyos, kaya sila po ay pinagsarahan ng pintuan doon sa kaharian ng Diyos. So kaya mga kapatid, dapat po tayong maging abala sa mga bagay patungkol sa Diyos at hindi lamang sa mga bagay na patungkol sa ating sariling buhay, dahil po ang Panginoon naman ang ating buhay talaga. Kaya sabi ng Panginoon diyan, occupy till I come. Maging abala ka doon sa mga bagay na itinuro ko sa iyo. Yan ang ibig sabihin po ng Lucas 19:13. So he called his servant and gave them 10 mina. Put this money to work, he said, until I come back. So ibig sabihin, ikaw na pinagkalooban, pinagtiwalaan ng Panginoon, ng kanyang mga katuruan, ng kanyang mga salita, ikaw na binago, ikaw na itinuring na anak ng Diyos, meron tayo talagang tungkulin na ating tuparin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Diyos. Occupy till I come. Ibig sabihin, maging abala tayo dun sa mga bagay na inaasahan ng Diyos, hindi yung abala tayo sa sarili nating buhay at hindi natin kasama ang Diyos. Yan po yung mali dyan na naging pangyayari sa karamihan na tinawag na foolish virgin. We should continuously be doing what God has told us to do. We all have works to do in the family, in the workplace, in the church, everywhere. Whatever God has given us to do, we should be doing it till the time He comes. So dapat madatnan tayo ng Panginoon na naroon tayo dun sa mga gawain na umaayon sa kalooban ng Diyos at hindi tayo naging makasarili at makamundo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga madaratnan niya na tapat, He shall reward every man. So napakasarap pong marinig yun na ang Panginoon mismo ay bibigyan na ng gantimpala. Blessed are those servants whom the Lord shall find watching. And if he shall come in the second watch or in the third watch and find them so, blessed are those servants. So kung ano man araw, panahon, oras dumating ang Panginoon at datnan niya tayong tapat, Lord, praise God, pinagpala po tayo mga kapatid. He will reward each and every one of us that remain faithful till the day He comes. I'm coming soon, my reward is with me, sabi ng Panginoon. I will give to each person
according to what they had done. Kita niyo na po. Meron po tayong na gantimpala ayon dun sa ating ginampanan habang tayo po ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. So ang Panginoon, kung bumalik man at tayo po ay talagang naghanda at tayo po ay naging tapat, hindi po mababaliwala lahat ng ating mga pinagpagalan. Dahil po ang Panginoon ay mabuti sa lahat ng oras. Kaya napakahalaga po na tayong anak ng Diyos ay manatili tayong abala sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. At huwag tayong maging selfish sa lahat ng ating mga pangarap, mga business, o anumang hanap buhay meron tayo. Jesus' second coming should always remind us of watching and praying. Lagi tayong magpuyat, manalangin. Nang ibig sabihin nito ay patuloy ang ating pagpupursige na maging ganap ang ating paglago ng ating relasyon sa Diyos upang maging malinaw sa atin ang mga bagay na dapat nating pinag-aaksayan ng panahon. Mga bagay na siyang magbibigay kaluguran sa ating Diyos at hindi tayo abala sa mga bagay na pansarili lamang at hindi nagpapabayaan ang mga bagay na higit na mahalaga kaysa sa mga ito. Ang quality prayer ay napakahalaga upang ating patuloy na pagsusumamo sa ating Diyos ay masumpungan natin ang tama at wastong kalooban ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Jesus coming should always remind us of expecting and ready all the time. Ang kanyang muling pagbabalik ay dapat magdulot ito sa atin ng ibayong kasabikan na tayo tulad ng isang nobya ay ikakasal sa kanya, laging naghihintay, handa humarap sa ating Panginoon. Wala tayong nadarama na pag-aalinlangan o maaring mahina o matakot man sapagkat tapat tayong nagmamahal sa Kanya at tunay na di mapapalitan na anumang bagay na mahalagang ating katapatan sa ating Panginoon. Jesus' second coming should always remind us of being faithful steward. Na anuman bagay o gawain ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maaring ministry, family, material things, money, wealth, talent, gifts of the Holy Spirit, profession, or anything that we know were given by God, we as servant, manager, and not owner. So tayo po ay manager, hindi po tayo owner. Must be faithful steward of all that God has entrusted to us. He will come again to judge us how much we've been true and well we perform or use what He has given us. Did we manage those things in good hands? Have we been true to Him? Managed them that we did well, bring honor and glory to His name. As true children and heir of God's family in Christ Jesus, when He comes, He should find us with a clean heart, consistent Christian life, peaceful, without spot, and blameless. So sabi niya po sa 2 Peter 3:14, wherefore, beloved, seeing that you look for such thing, be diligent, that ye may found of Him in peace, without spot and blameless. So napakasarap po talaga na malaman na ang Panginoon ay babalik upang ipagsama niya tayo sa kanyang kaharian. Kaya wag po tayong magulumihanan dahil ipinaghanda na po tayo ng ating kalalagyan doon sa kanyang kaharian na kung saan we will enjoy God's presence every day of our lives. So tayong lahat ay maging handa, maging mapagbantay, maging expectant, at maging good steward po tayo. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon at nawa ay muli tayong napalakas, muli tayong napaalalahanan how we must live our life. When Jesus comes, He will find us called, chosen, and faithful. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at
patuloy niya tayong gabayan, ingatan, at turuan tayo na maging masunurin at huwag po tayong maging abala lamang sa mga bagay na pangmaterial o sa ating sarili lamang, kundi unahin natin, paglingkuran natin ng Panginoon kahit ano pa man ang ating pinagkakabalahan sa buhay. Pagpalain tayong lahat at muli, magandang araw po sa ating lahat mga kapatid na minamahal.